On this episode, we are having a major catch-up. Yes, from the stuff that we missed since we stopped recording. And the stuff that we stuff Look at this stuff! up in the sea. Get ready For a gay time. with Bex and Smell. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up session na! Join na ng Chumiklavu. At nang biglaan din at chiwara sa Bexters Namel. and Jonah Show. Yes! Hello! Hello mga Bex, ano na ba kayo dyan? Siyempre ano kami, dahil nga major catch-up ito, magkasama kami, face to Taro. face. And syempre na-hassle kami maghanap ng ng area kung saan kami makapag-record nito. For the walk. At syempre, surprise! So, kasi nga, ina-expect nyo, next year nyo na kami makikita. Oo. Pero remember, nagsabi si Mel na baka nga may maisingit kaming one last Actually, episode. Kasi nga, fasabog before the year ends. correct. At saka syempre, hindi pa ito yung rebrand Ano pa yan? Abangan nyo pa yun sa 2026. Pero Oo. ayun na nga. Para ng pangsara ng taon at pangsara ng season. Wow! At saka kailangan natin lahat ng closure. Wow. No? Sa dami ng mga nangyayari. I think we need closure. Closure in terms of mga hanashi. No? Taruli. Kasi sobrang daming nangyari, parang di mo alam kung saan mo ilulugar yung mga hinanakit mo. And kaya kami nandito, para kami sabihan nyo. Tsaka, Wow! doon sa comment section, Oo, doon totoo, tayo totoo. magbatuhan ng ating, mga saluubin. Gano'n. True. Diba? At- Habang may margarita ka dyan. Correct. At merong coffee Vienna. Huwag ka na introduce. Ayan. Kamusta kayo mga best? Kamusta ang inyong Pasko at ang mga nakaraang buwan na walang Baxter? Kala mo naman talaga dito nakaasa yung mga tao no? Oo, akala mo dito talaga sila Kumbaga parang meron tayong mga 1,000 following. Hashtag much anticipated. Kamusta Bex? Kamusta ka? Okay naman. Actually, simple lang ang aming celebration. Pero, hindi kami umabot sa 500, no? Na Noche Buena nitong Pasko. Sino ba? Oo. At saka ngayong New Year, simple lang din naman kami. Basta ang importante is magkakasama. Oo. At saka yung all of you are really reflecting from what the year has been. True. In fairness naman, kami naman okay lang. Same lang naman din yung garap namin nung Christmas. And ganun din sa New Year. Parang wala namang shade. Siyempre, madami kami sa bahay. So, medyo talaga siya. Hindi kami, konti naman sa bahay, pero doon pumupunta yung mga relatives namin. Kaya, talaga, may pag-aabalang ganap. Ganyan. So, yun. Pero kaya rin naman, same. Pero nung Correct. bago magpasko, yung November, kamusta? It was Haggard. Charay. Gumara ka ng baler? How was Oo, baler? Okay naman ang baler. Naging success naman po. Nagkaroon tayo ng bagong connection, network. Parang lang yun, same word. But I mean, ibig ko nang sabihin is nagkaroon tayo ng mga bagong friends sa industriya. At syempre, ayun, nadagdagan ng network ko. Na parang kung meron akong ganitong siguro na next event, I know who I will reach out to. Yeah. Ganon. At saka na-realize ko na kaya ko pala talaga Oh, na mag-event, no? Kasi sa mga di nakakaalam, no, when I was younger, during my GMA days, alam ko nag-set up ako ng events group, pero hindi naging successful kasi mga kasama ko nga parang nag-quit. So, di na namin tinuloy yung plano na yun. Nakakatawa pa nga yung pangalan, Events and Beyond, parang sira. Kasi Parang palipad na siya. Oo, kasi ang namin is parang wedding kineso, tapos hindi na siya natuloy mga Bex, ayun. Anyway, itong Baler Surface kasi I was the marketing marketing and PR lead. So, ang tawag ang scope ko is everything. Charet. Ang scope ko is social media, Traditional media. traditional media, at saka sponsorship, ganon. So, nakakuha tayo ng madaming sponsors and pati yung media na complete natin, no? From print, TV, and ano pa ba yung isa? Tatlo yun print, TV, and radio. Yeah. So, kaya siya sa akin, one of my achievements na hindi ko in-expect na magagawa ko pala.
Love it. Ako naman, I work also on a project through Jonah. I did naman some of the graphics for social media. Yun din naman, in fair. Oo. Ang masasabi ko lang mga Bex, no, with this experience working with Mel, doon nagtatrabaho na talaga kami even before. Yeah. No, nung college pa lang, working talaga kami. Working college. And I mean, nakatrabaho ko na siya for how many times. But this is the first time I think na nakatrabaho ko siya na Professional setting. in a professional setting. Pero syempre, internal na lang namin yung mga baklaan namin, no? Pero in a professional setting, ibang klase si Mel, mga Bex. Masasabi ko lang yung caliber niya talagang hindi maikukumpara sa mga kachipan. Oo. Ako lang to. Hindi kasi mabilis kasi siya when it comes to turn around, and I appreciate his professionalism kahit nakakabuisit na yung mga ka-work namin. He still maintain his composure. Yeah. And professional, nagde-deliver pa din siya no matter what, kahit na ang daming kangaragan. Kumbaga, grace under pressure ang atake ni Bak. So, ayun. So, nakaka-proud. And sana kung meron kayong mga projects dyan na kailangan nyo ng graphics, walang keme-keme, totoo to. Si Mel nang kukunin nyo agad. Huwag na kayo magdalawang isip pa. Hindi ako masyado busy, go. Oo. Ano lang, ako kasi I choose, with the years of experience, I choose to have peace. Kahit alam mo yun, stressful around. Basta pagdating sa akin ng work, kahit ano pa yan, kahit ilang ulit natin i-revise, go. Parang, ko na siya, parang accepted ko na yun na may mga ganun talaga mangyayari. So, kaysa ma-stress, gawin na lang natin. So, yun. Kaya natatapos tayo agad. Correct. Which yun naman yung na-appreciate ko talaga sa iyo, Bex, kasi very talaga siya. Uy, pero hindi naman tayo perfect. Siyempre, nabubisit din tayo. Alam mo yan, di ba? I-express ko naman sa kanya, baka naman ganito, girl. Pero, ganun talaga, gagawin mo na lang din talaga siya. Kamusta ang kape? Masarap. Masarap po ang Cafe Vienna. Nandito po kami actually sa Cafe Lion. Lion. Is it Lion? Or Leon? Basta dito po siya sa may Shangri-La ground floor. Yeah. Sana makauwi pa ako with the Marianita. Thank you. Ayan. So, ayun na naman ang mga ganap natin. No? Oo. Tsaka ang masasabi ko lang, I've been healthy. Charet. I mean, hindi ko sinasabing super healthy, but nabawasan yung mga masasamang food, no? Ako baga masyado lang tayong conscious sa mga food intake natin kasi nga daming sakit. Daming sakit. Ayan, so bali itong episode na to since it's a major catch-up session. No? So, hindi tayo magbabaklita dahil yung buong episode essentially is baklita dahil mag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na na-miss namin na i-tackle sa podcast na mga importante mga ganap the past few months. Alam mo, ang tagal parang actually, a month and a half lang naman. Nung nawala tayo, biglang bumulusok. Totoo. Yung mga balita. Correct. Mga issues pala. True. Simulan na ba natin? Oo. Okay, unahin natin ang Miss Universe 2025 na parang isa to sa mga pinaka-controversial na Miss Universe in the recent years. Parang ang last pa is 2015 nung na-announce ni Steve Harvey yung winner na si Colombia yung tinawag niya instead of Pia. So, ito naman, from the get-go, yung mga issue na agad, yung mga tinalakan, tapos nag-walk out, mga ganyan sila Miss Mexico. So, yun yan. So, bigo po si Atisa Manalo. But, she did a good fight. Yes, in fairness. Sinabi ko naman before, diba, na hindi talaga ako super, expecting from her, but she delivered. Parang, at the end, I was, may chance na, nung coronation night mismo, there was a chance that she could have won. Ang malaking tinik lang niya talaga for me was Cote d'Ivoire. Kaya hindi nag-make sense sa akin na parang fourth runner-up lang si Cote d'Ivoire tapos third si Atisa. Na parang kung sino yung mga hindi masyado nag-deliver ng top 5, sila pa yung naiwang top 3. Tapos yung nanalo pa yung pinakawalay na answer out of the 5. So parang medyo shocker talaga for me this year yung nangyari. Yung Miss Universe. Ikaw, anong chika mo kay Atisa? And sa buong Miss Universe. Actually, hindi ko naman napanood, no, yung buong pageant. Kasi nga walang time si Akla. And every time na nag-i-air siya, tulog ako. No? Yeah, morning. Kasi Oo, panghapon kasi shift ko mga Bex, no. So, hindi ko talaga maaabutan. And kahit anong gawin ko, puro clips lang. Puro clips lang ang ang makakayanan natin. Anyway, ang masasabi ko lang, yung sa mga clips na napanood ko, talaga naman nag-deliver si Atisa. So, deserve naman niya yung place niya na nagkaroon siya ng tawag nito,
runner-up. Nasa top 5 siya. Sa top 5 siya, oo, deserve niya yon. Now, with Mexico, kasi nga parang napanood ko din yung mga clips, X talaga. Alam mo talagang luto, no? Alam mo talagang cooking show ito. Hindi naman dahil sa natalo yung Pilipinas, kaya ako ito sinasabi, no? Kundi, based ito sa performance. Mas may deserving manalo. Oo, kumbaga kahit saan mo siya, balik-balik ta rin mo man ang eksena, Jai. X talaga si Akla. Oo. Parang feeling ko tuloy, plinano pa nila yung yung nasigaw-sigawan siya nung para, yun yung maging basis para manalo siya. Nung time na may paninigaw ng director. Kasi, di ba siya yung parang, she stood up for herself, and then, parang naging influencer siya kasi yung ibang candidates, nag-walk out din with her. So, hindi ko alam kung setup ba yun. Pero, may theory ko naman dyan, iba gumante si Nawat. Parang baka ginawa niyang manalo si Mexico para buong year ibinabash siya. Diba? Kasi wala naman yung mga tao, wala namang pakialam kung sinong naglagay sa kanya dun sa pwesto. Syempre ang ibabash kung sino yung nanalo na hindi deserve. Ano lang naman mga theories. And ayun yung may mga balibalita na baka Chavit Singson is planning to buy the rights for Miss Universe. So let's see, dahil nga sobrang questionable nung paghawak nung current management ng Miss Universe. Tapos, si Kun Ann, daw siya for 2 years. 2 years. And yung may kaso din, di ba? Yung tatay ni Mexico. Yung friend, sino ba yun? Yung Raul Quineso, meron din siyang kaso. So, talaga, medyo questionable talaga yun. And kung mapunta man kay Sir Chavit, kaya rin, dami niyang booking, no? Yan talaga. Yan talaga yung doon. Anli Murli. Oo, Anli Murli, Anli Karat. Ay, kayang-kaya ni Sir kasi ma-Harley ka. Ayan, move on naman tayo, no? SEA Games, which also happened in Thailand. And marami ding issue ang SEA Games this year na, yun nga, parehas yung sa Miss Universe. Maraming riggery na kahit nung game ni Alex Ayala, parang the referees were trying to somehow cook the show, pero kasi sobrang layo, parang hindi nagme-make sense kasi sobrang layo nung rank nung kalaban ni Alex. Mga ganyan sa basketball, may mga ganun din, mga wrong calls, basta mga ganong kineme, no? So I think Philippines ended up 6th overall sa medal tallies. Ganyan. Kasi si Carlos Yulo, hindi din siya nakaparticipate kasi may in-adjust ding rules yung Thailand when it comes to gymnastics na naging ineligible to participate si Carlos. So parang ayun nga, isa pa din sa mga sinasabi nilang parang medal na medal sila. Ganon, parang gold na gold sila na in-alter nila yung mga ibang events, no? Mga ganyan. At na-allergy po ako mga Bex. Laban Bex. Tuloy-tuloy po tayo sa ng ilong. Ayan, ano pa bang next natin? Yung flood control. Isa-isunod na ba natin? Oh my gosh. May nangyayari pa ba? In fairness, may nakulong na. Actually, frustrating kasi nung umpisa, may mga kinulong sila. Kasi di ba lagi natin sinasabi ng mga tao na anong petsa na wala pa rin nakukulong, wala pa rin napaparusahan. Ganyan. Tapos nagkaroon ng surge ng mga kinulong. Pero ito yung mga small time people na involved na runner, yung tagapasa namin. Not that I'm saying na wala silang kasalanan, no? Pero kasi we need big fishes. Parang yung mga malalaking, yung tinatarget nyo yung mga madaling target Hulihin nyo yung malalaking, sila talaga yung may kasalanan, no? So, ayun na nga, si Madam Sara ay nakakulong na. Happy? Happy. Yes, happy. So, para siyang tanga. Yun ang masasabi ko. Iyak-iyak ka pa. Ngayon mo pa naisip yung mga pagkakamali mo. Aware ka na mali ginagawa mo. Anyway, hindi ako happy sa current state ng kaso na to. Kasi very pelikula ang atake, mga Bex. Very na manipulate, para tayong nasa circus, no? Kasi namatay si Undersec Cabral. Paano mamamatay yun? Bakit siya pinatay? Kasi nga, nasa kanya lahat ng list. Para lang tong Epstein files. Kumbaga para siyang si Jeff Epstein, nasa kanya ang susi at mga dokumento na magpapatunay na kung sino yung mga talagang sangkot, no, sa korupsyon ng DPWH pa lang, no? Yes. Hindi pa tayo nauungkat ang ibang sektor ng gobyerno. Ito pa lang po, DPWH pa lang, ha? Marami pa pong sektor. And it's really frustrating kasi parang lahat sila magkakakampi. Yes. No? Kasi kailangan nila ng pera dahil pag naligwak sila isa-isa, damay-damay. Yeah.
So parang hindi ako natutuwa sa nangyayari kasi pinili lang nila kung sino yung makukulong, pinili lang nila yung namimili sila ng papatayin, yung namatay pa major contributor sa investigation. So nakakatakot. Meron din mga nagsasabi kung bakit daw si Sarah lang yung nakulong. What about si Curly, yung asawa niya, no? Na kung asaan daw ba. I think he is in the custody of the Senate naman. So, he's not on the loose. Parang hawak naman siya. I think lang siguro, I'm not really sure kasi talaga, parang hindi ko din masyado nasundan na talaga after everything. So, I think nauna lang yung proceedings ng kaso kay Sarah. Kaya siya naunang maaresto at maserva ng warrant. So, baka magka-holiday break lang tapos susunod naman nila i-hearing yung kay Sir Curly, no? Kasi parang for me it doesn't make sense na Sarah Diskaya is in jail pero yung asawa niya na heavily involved also is not. Parang silang dalawa yan eh. Parang ayun. It's just also yung mga my God, yung mga Romualdez, yung mga Escudero, hasan yung mga yun, yung mga Villanueva. Oo, dapat na na sila makulong na din. Pero alam mo, parang wala na akong pake. Kasi kahit makulong naman sila, may special treatment pa din. Alam mo yun, parang basta sa ngayon mga Bex, ang estado ay hindi natin nakikita yung totoong hustisya. Lahat to ay show. Life of a showgirl ang atake. No? Life of a criminal. Ganon. True. Marami ding conspiracy dun sa pagkamatay ni Yusek Cabral na like, nung una sinasabi kung siya ba talaga ba yun dahil nga ayaw ipa-autopsy ng family. So, may mga sinasabi na it could have been someone else tapos nagtatago yung totoong then na-confirm na ang ending in-autopsy din siya. Ang sinasabing Pwede kasi nga manipulate din yung autopsy results. ang sinasabing cause of death, blunt force trauma to the head, ganyan. Tapos pilay daw yung mga pa. Kasi diba sinasabi nag-suicide daw siya tumalon siya dun sa Baguio. I doubt. So, I don't know. Parang din talaga, sobrang questionable and sobrang shocking na din talaga na umabot sa ganito. Yung, maybe guilt is eating her up or she being pressured. I don't know. So, baka na lang feeling natin. ko, pinatay siya. Oo, feeling ko pinatay siya. Yun yung, feels ko lang naman to, theory. Pero, syempre, di natin sure. Ang dami kasing factor kung bakit siya pwede patayin. Okay, next na tayo, no? In relation to na namatay na si Charlie Kirk. Si Erica Kirk at si Nicki Minaj na mag-BFF na ba sila, Bex? Dahil gusto ko manapak. Charot. So, nagkaroon sila ng event na parang, ba yun? TED Talk ba yun? Hindi, Or- kasi, di ba nga si Charlie Kirk, meron siyang tinatawag na Turning Point USA. So, ibig sabihin po nito, meron siyang podcast show, no? And then, ang pumalit na nung natag siya, si Erica Kirk. Yung Kasi Just Erica Obey, Kirk, yeah. siya, parang nagpa-event siya. Parang nga siyang, TED Talk ang atake. Actually, hindi TED. Parang live podcast. Hindi ba ganon? Hindi. Ay, hindi, pero parang ganon. Oo. Tapos very So, kung super talk show ganon. para siyang WWE event, no? Parang wrestling event. Ganon yung nangyari dahil Kasi yung pagkaka-organize, very WWE, no? So, ang guest yun dun sa event na yun ay si Nicki Minaj. Who, before, sobrang sobrang ally siya ng LGBTQIA+ community. Pero in the recent years, parang naging questionable yung name niya when she started tweeting stuff saying na she is in support of, ayun na nga, so essentially, support na siya, MAGA na siya. So, tinatawag siya ngayon sa US na MAGA Minaj. And also, she mentioned that she have the utmost respect to the President, Donald J. Trump. Yun ang sinabi niya. And then, tinawag din niya si J.D. Vance na assassin, no? Parang tanga. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan niya dun, pero tinawag niyang assassin si VP Vance. And then, meron din siyang nabanggit during that encounter with Erica Kirk na the boys should be boys. Let boys be boys. Oo, let boys be boys, Parang something. ganun. It's very transphobic actually. Yun yung hindi siya direct paano ba? Hindi niya direktang sinabi, pero the insinuation is there. Ang laki ng most of her fan base is from the LGBTIA community. So parang ngayon, sobrang turn off
ng gay community sa kanya. Marami ako nakikitang posts online na saying na or encouraging especially LGBTQIA bars to not play Nicki Minaj music anymore. Meron ako nakikita sa TikTok na mga ini-remix nila yung mga songs that featured her. Pinapalitan nila ng verse na it's either si Megan or si Doechii or si Cardi B. Meron ako napanood yung Bang Bang. Tapos yung rap part, rap ni Doechii yung ginamit. It's actually mas maganda. Ayan, at saka marami din nasasabi na kaya siguro kumakampi to si Nicki kay Trump is because nga her brother and yung asawa niya ay are both convicted sex offenders. So meron sila parehas na mga rape cases before na na-convict sila parehas. So parang maybe she's trying to protect them. I don't know, parang baka gusto yun ng pardon. I don't know. Hindi ko din talaga alam kung ano yung pinaka reasoning niya bakit bilang siya na ganito. Dahil ba flop yung career niya, flop yung Tsaka last album marami niya. siyang inaaway mga Bex. Recently, bago siya nag-guest kay Erica Kirk, Yeah. marami na siyang inaaway na kung sino-sinong celebrity na inaano ka ba sis? Parang ang dami niyang pinaglalaban. Parang kulang siya sa pansin. I think her mental health is deteriorated from what is happening to her life. Kasi may anak siya, tapos asawa niya tsaka yung kapatid niya both sex offender. So parang ako, girl, keep it together, no? Parang wag ka mandamay ng ibang tao. Yeah. And then it's really desperate move. I truly believe that she really want a parole for the brother, kaya naging maga na siya. Nakaka-lurks lang din kasi parang it's very unexpected. Parang 10 years ago hindi mo maaano sa akin na she'll turn out like Oo. this, pero Do you believe in Erica Kirk? no. For me, she's fake. Yeah. Oh, she's so fake. Like, I don't believe in the Kirks, period. hindi, nakakatawa lang ang tanga niya. Alam mo kung ba't ang syunga? Kasi sinabi na ni Charlie Kirk in one of his speech sa isang university na Nicki Minaj is not a good role model for the youth. Tapos yun pa yung in-invite mo. 'Di ba? Parang kung di ka ba naman tanga, parang sinabi nga ng asawa mo na dito good role model, tapos nag-invite ka ng hindi good role model sa paningin niya. So parang you're disrespecting your husband's perspective. And another thing that is, sinasabi din, meron lumabas na interview din na sinasabi ni Erica Kirk na wala daw siyang jowa in the past bago si Charlie. Kasi nga daw ayaw daw niya na nakikipag-date kay Neso. Eh dahil bago yun sumali ka nga sa Bachelorette kay Neso ano yun, ngitian lang ba kayo doon? Imposible. Siyempre, yung dating doon may kasamang Karachi. Alam mo yung pa-virgin, nakakairita. Hindi, tsaka kahit na walang Karachi, no? Parang the fact na you're saying you're not into dating pero you're in a dating show. Oo, parang Make it make sense, girl. oo, tsaka sumali siya sa pageant na ang organizer ay si Trump. Oo, mga Bex. So parang ako, girl, feeling ko, plinano mo to, baka pinapatay mo si Charlie. Para sa'yo mapunta yung turning point. Kasi dahil yung ex mo nasa turning point na din. Bakit siya naging speaker doon, ex mo nga yun. Girl, di kita magets. Tapos meron ka pang eksena na sinabi mo na kinumpare mo yung asawa mo kay JD Vance. Dahil sobrang hardcore kang sinungaling ka. Isa pa sa mga sinungaling, Ay, kasya daw ang 500 sa Noche Buena. Sabi ng BTI. oo, isa to sa mga nagpainit ng ulo ko nito Same. last quarter. Kasi parang tanga ba kayo? Kasi hindi talaga siya kasya. Kasi ang sinabi ng BTI ay spaghetti, ham, tsaka fruit salad. Guys, itong main 3 dishes na ito, kahit anong gawin mo, hindi kasya yun sa 500 pesos. Parang, give us better naman. Parang sobrang baba ng expectation nila sa mga Pinoy. Parang sobrang lower than bare minimum yung ine-expect nilang dapat keep. Alam mo yun, parang siyang mind conditioning eh. Kasi hindi namin mataasan ang sweldo ng mga tao. I-gaslight na lang natin sila na kasya ang 500. Na parang, sinong niloko nyo? Diyos ko, pare-parehas tayo ng pinagbibilihang palengke, pare-parehas tayo ng pinagbibilihang. Alam natin ang presyo ng huwag nyo kaming niloloko, huwag nyo niloloko yung mga sarili. Tsaka kahit palengke ka bumili, hindi kaya yung 500 tayo. Hindi talaga. Yung ham lang na sinasabi nila, magkano na yun? Alam nyo ba yung premium ham kung magkano? 670. Diba? Yung Parang, premium ham to ha, yung Pure Foods na brand, yung naka pre-slice na, nasa 600 yon.
620 or 670. Ganun ang worth niya mga Bex. Tapos pag bumili ka nung nakapakete na spaghetti pero yung Del Monte, nasa 198 pesos yun. Yung may pasta tsaka sauce. Syempre pag luto ka ng spaghetti, may sibuyas pa yan, may bawang yan. Bibili ka pa ng cheese. Magkano ang cheese? Meat mo pa. Yung meat mo pa, ang giniling ngayon nasa 200 or 300 Kung hindi per ka man kilo. magiginiling, corned beef ilalagay mo. Ang corned beef ngayon nasa 100 pesos na, yung may Oo. quality ha. Diba? So parang wag tayong tanga. Nakakagigil. Tsaka yung mga nakikiride pa sa issue like si Gloria Diaz, Madam. Wala kaming paki kahit friend mo yung DTI. Ang nakaka-lurks lang kasi, di ba? Yung parang magsasalita ka na a-agree ka dun sa favorite. Tapos, nung Pasko naman, ang handa nyo, foie gras, mga fancy, fine dine kineso. Na parang, Diyos ko, sana ipakita mo sa mga, pinakita mo din yung, si Mariel na asawa ni Robin. Ginawa niya yung 500 peso challenge. Diyos ko, mas marami pa yung bukasin kesa dun sa handa. Di Ano ba ba? yun? Parang, stop lying to us. Stop lying to yourself. Kasi di ba sinabi na rin nila to? It's either early this year or last year na kasya ang, magkano nga yun? Basta sinabi, nagbigay din sila ng amount before. No? Yung 500 pesos, kasya siya per head. Oo, per Pero head. for a Kulang pa rin eh. family of 4, no. Yun Oo, talaga. sabi nga ni Mariel Rodriguez, maparaang ina siya. Kasi nakaya niya yung 500. Dahil wag mo kami pinagluloko. Mas marami pa nga yung hugasin kesa Diba sa nga? handa. Ang kamusta yung handa nyo nga ng Pasko? 500 pesos ba yan? Dami nyong in-invite. Insert. Sorry. Nakakapik. Ayan. Okay, moving on. MMFF 2025. Kakatapos lang nung awarding nung isang gabi. Ang best picture ay I'm Perfect, which stars two teens na sila, no? Na under the spectrum, na they are like special children. Ay, hindi na sila children essentially, pero yun, parang love story siya somehow, ganyan. And then, sino ba mga man winners? Si Miss Odette Can won Best Supporting Actress for Barboys. Tom Rodriguez won Best Supporting Actor for Unmarry. And then, si Meme Vice finally got her acting award. Best Actor siya for Call Me Mother. And then, ito na nga si Cristel Go, na yun siya yung bida sa I'm Perfect. Siya yung nanalo ng Best Actress na marami nagsasabi bakit daw hindi si Angelica, bakit daw hindi si Nadine. Parang ako naman, give nyo na dun sa ano, it's one thing to act na ano ka, normal kang tao. I mean, functioning ka, able ka. Pero it's another for someone in the spectrum to like function highly and to, alam mo yun, to perform. So, I think deserve naman nung bata yung award, no? Tsaka kakaiba yun eh kasi meron kang alam mo yun, hindi ka normal. Yeah. Tapos nagawa mong kumarte. So I think deserve talaga. Though I haven't seen it, but I think Same. it deserves kasi it serves the purpose. Yeah, at saka kasi Nadine and Angelica can have other acting awards. Pero yung people like Cristel, parang they don't have the same opportunity as much. Parang, Oo, kasi yun lang opportunity nila eh. di ba, minsan lang, once in a blue moon. Parang, ibigay nyo na. Kasi marami ako nakikita online na, yung pinag-usapan natin kanina, no? Marami silang chika about, dahil nga may autism yung nanalo, tapos, bakla yung nanalo ng best actor. So, ang dami pa rin push. You think na, in the year 2025 sa tanggap na ng mga tao, pero hindi pa rin, ang dami pa rin mga negative people around saying nonsense stuff. Nakakagigil lang din talaga. Oo, parang di kayo nag-iisip. Parang inano ba kayo? Parang, alam mo, masasabi ko lang talaga sa mga bashers, Bex, tsaka yung mga walang magandang sasabihin. Yung mga ginagawa nyo ba, does it add value to your life? Nagkapera ka ba sa ginawa mo? Parang, for me, wala ka namang napala eh. Parang nagpagod ka lang, mag-type, mambash. Pero anong balik sa'yo in the end? Wala din. So parang if you don't have anything good to say, then shut the fuck up. Ako, Parang hindi namin kailangan makita yan or marinig yung mga sasabihin nyo. sobrang buo na yung utak ko na pag basher ka, active basher ka online, hindi ka mahal ng mama mo. or ng magulang mo or kung sino man, wala nagmamahal sa'yo, kaya you project your sadness, you project your insecurities to others. Yun lang yun. Kasi alam mo yun, if you're contented with your life, if you're happy, and alam mo yun, parang hindi ka masyado mag-give a fuck or give care sa mga bagay na hindi mo naman na kontrolado ka. Di ba parang Correct.
'di ba? Eh marami kang time, ibig sabihin walang ibang naglalaan ng oras para sa iyo. Correct. Sorry. Ayun lang. So, nakaka-frustrate lang yung mga ganitong tao. And, well, anyway, going back, I'm so happy na, the LGBTQ is now really represented in the award-giving body Yeah. na, alam mo yun, na-recognize ang isang vice ganda. Finally, di ba? Kasi deserve, kasi naman yung mga, hindi naman sa pag-ano, yung mga past movie din naman kasi ni Mama Vice, hindi rin naman masyadong ganito ka-in-depth. Yeah, at Oo. saka kasi, aminado naman kasi talaga siya. Parang sinabi niya yun sa podcast nila Direct to Net na parang before, when he started making films, he just wants to make people laugh. Yung parang hindi talaga siya after sa mga heart-hitting stories. Parang gusto niya lang ng movie na tatawa ka lang ng tatawa. Pero when people started to look for substance sa mga projects niya, dun siya nag-take ng action na naghanap siya ng director na makakatulong sa kanya to deliver movies na may substance. And I think Direk Jun Lana is the best partner Yes. for that kasi marami na siyang ginawang mga socially relevant movies and really supporting LGBTQ. And I myself for once nakatrabaho ko din si Direk. So alam ko naman yung caliber niya talagang malalim din. Yeah. Lagi niyang iniisip may magiging impact ba to sa mga taong manunood. Ganun yung niya, yung lagi niyang iniisip. So congratulations and kay Cristel Go, no? Kasi very, very touching yung speech niya na Yes. thank you Lord. Natupad niyo po yung pangarap ko namin na maging artista, something like that. Very short but it's very striking. Yes. Ayan. At saka sana more opportunities also for people like yung differently abled people na to also cater their talents na makita din yung kasi 'di ba minsan we tend to like see them in a different light na hindi nila kaya, baka ganyan. Pero kasi kaya naman din, basta kailangan lang nila ng chance. Oh, you know what? I just realized na, this is really a lesson for all of us. Kahit naman kami advocate kami ng equality and stuff, inclusivity, I think this is the right time, no? For them to realize na let's not discriminate anyone. Yes. If you see someone who audition na mukhang pulube, go ahead. No, pa-auditionin mo. There's nothing wrong with that. Kung meron kang nakitang naka-wheelchair na nag-audition, go for it. Kahit, actually, yun yung naman yung na-appreciate ko sa workplace ko kasi may mga nakikita akong not really able to do some work like others do, but they are working in a corporate job. Yeah. So, I hope we can apply that in all aspects. No, especially in our country na ang Pilipino napaka-talented, ang Pilipino masisipag talaga, nataon lang na yung mga nagmamanage ng ating bansa talagang corrupt, no? Yeah. Talagang greedy kung greedy. So I think it's really a good light na sinasabi na maging inclusive tayo. Yes. Oo, maging inclusive tayo. Let's be open to other people na meron talagang talent. At saka when it comes to that, no, kasi di ba laging i-relate ko na lang din, no? Lagi Oo. pinag-uusapan, if may trans roles ba, okay lang ba ng babae ang gumanap? Or Babae kung may, naman sila kung may gay roles ba, dapat gay people ang gumanap? Ako, as someone na who's, alam mo yun, I love art, I love films, I love movies, TVs, ganyan. If yun yung character, try at least do an effort to look for someone na makakapag kasi meron like for example, ang gusto mo, ang storya mo tungkol sa isang trans person, gawin mo na bigay mo na dun sa mga trans people yung opportunity to play that role. Kasi na meron may mga existing tayong mga actresses and actors who are trans na can deliver also. Parang I'm not naman saying in everything, pero like kung hanggat kaya, i-push. Diba? Kasi parang representation matters. Katulad nun, for nabanggit mo kanina, someone na wheelchair. Kung may makikita ka naman totoong naka-wheelchair na magaling umarte, bigay mo na sa kanya yung role. Diba? Kasi once in a lifetime, also, mas magiging totoo yung portrayal. Kasi lived experience niya yung being in a wheelchair. Parang gano'n. Saka mababawasan ng time to workshop to study how it feels Yes. like. And to move like, to move with wheelchair. Katulad nung sa Wicked, yung role ni Nessa Rose, talagang they get someone na yung the young version, ngayon. So, yun.
In contrast to Glee, yung naka-wheelchair doon, hindi talaga siya PWD, talagang normal yun. But the role is with wheelchair. So, alam mo yun, inaral niya talaga kung paano mabuhay ng naka-wheelchair. Ayan. Ano pa ba? Yung kay Carla Abellana, Bex, go. Ayan mga Bex, Bilang nanalo si Tom Rodriguez. Oo, bilang wala tayong pakialam sa pagkapanalo niya, I'm so happy kasi nagpasabog na itong si Carla, no? Si Carla Abellana, ko natatandaan yung mga Bex, sa mga di nakakakilala, pa-search lang sa Google, ano siya, kinasal na po siya, nitong katapusan lang po ng December, and I'm really happy for her 26, parang gano'n. basta after Christmas. I'm really happy for her because alam mo yun, she deserves it. Kasi after nung kasal niya, nag-cheat agad si kuya. So parang, girl, 'di ba? Kaya, ang balita nga, 20 years daw in the making tong love story nila. Both of them are 39 years old and doctor po yung napangasawa ni Carla. And we know Carla is very educated kasi Ateneo si Bakla. Anyway, hindi ata pumunta yung daddy. Ito nga daw yung issue. Ay, Kasi talaga? nga, hindi siya na-invite. Kasi nga yung daddy, during the time na pumutok yung issue ni Tom Rodriguez at ni Carla, parang keber lang doon sa daddy yung nangyari. Parang ang nagsabi, parang may hinanas na nagkakamali naman daw talaga yung mga tao. So parang ginagawa mo bang normal yung pag-cheat? Siyempre hindi matatanggap ni ni Carla yun. Kasi dapat ang kampihan mo no matter what is yung anak mo. No matter what. Except kung mali. Hindi naman mali si Carly. Bakit natin kinakampihan yung taong nagkamali? Yeah. So, yan yung naging issue ngayon. So, parang kumbaga, yun ata ang first boyfriend ni Carla, tapos nag-rekindle na lang ulit. So, kaya kinasal. Ayan, love it. Ito naman, ito medyo worrying siya, no? So, nung nakaraang Pasko po, the mental health hotline dito sa Pinas got 451 calls, no? Due to anxiety, depression, and ayun, medyo lang. Pero at least, the silver lining is people is more aware na mayroong hotline na pwedeng tawagan, na hindi sila agad magde-decide to do something or to act on what they're feeling, diba? Kasi nandyan yung mga hotline na yun is there to help and support and give guidance kung ano yung mga pwede mong easy remedy. Hindi naman easy, parang like kumbaga first aid, so Pero I will say na these people needs more training. yeah. Ako request ko lang to na improve yung training. I once called them for a particular eksena in my life. Yeah. Hindi ko nagustuhan on how it was handled. May nabasa din akong ganyan online. Oo, kasi ang daming tinatanong na parang I need solution, 'di ba? So parang kung akong tanungin kung nasan kami, basta it's really it's really nerve-wracking kasi parang papapunta ka na ba ng pulis? 'Di ba? Kasi hindi mo alam magpapapunta ka ba ng pulis kaya mo tinatanong kung saan ako exactly na lugar. Parang I don't get it. Parang you have to empathize with what I'm feeling at the moment and what I should do. Yeah. Hindi yung tatanungin mo ko kung nasan ako, ganito, ganyan. Unless nga, kung magpapapunta ka ng pulis. Yeah. Paano nga kung di ko naman kailangan ng pulis pa at that moment? Kasi nakaka-nervous pag may pulis nang involved sa totoo lang. Totoo naman. Hindi ako masyadong komportable sa ganyang Yeah. So, yun. And then another, eto na nga. So, hindi yata natin update. Before, nag-mention tayo ng shortlist ng Pinas na mga movies na isi-send natin for Oscars. And ang sinubmit ng Philippines ng FDCP ay ang Magellan, which is directed by Direk Love Diaz, and it starred sino nga? Si Itumama Tambien, yung crush ni Rupo, I forgot his name. Girl, di ko matandaan and I don't even know about this film, Magellan. Anyway, guys. So yun, it failed. Hindi siya nakapasok, no? I think mas may chance kung ang pinasok is yung movie ni Cristel. Yung sa MMFF entry na Hindi nanalo pa na yata Best siya pasok Picture. sa period. Baka Hindi for next pa. year pwede. Ako, for me, mas malaki chance sana ng Sunshine. Sunshine. Hindi ko pa napanood. It reflects more of the current state of the Philippines. And basta parang ako lang. So yun, it starred Gael Garcia Bernal. Yun. Hanap ko din siya. Ayan, so yun, ligwak tayo. Shortlist pa lang yun Hindi pa yun yung finalists for the foreign film category. Pero kasi wala pa namang official. Pero may shortlist na and wala tayo sa shortlist. Wala yung Magellan. So,
next year ulit. Tingnan natin. Ayun, tsaka ano, Submit niyo yung Call Me Mother. Charay. tsaka make better choices, no? Hindi ko naman sa sinasabing ano, pero ulit-ulit na tayo kay Love Diaz. Parang, iba naman. Let's give chance to others. Let's find new breed, new category, new theme, new concept of filming. Hindi, wag tayong mag-stick dun sa masyadong long. Yung mga 3 hours, 6 hours film. Parang, we already had it. He already represented us. So, let's find someone else. Yun lang for me. I'm not discrediting Sir Yeah. Love Diaz. But He's proven himself naman. Oo, wala Pero, ka nang kailangan patunayan. You did great. Give chance to others, I think. That's the... Ano. I think the film tried to show, hindi ko din siya napapanood kasi I don't think it's Ako available din. for Hindi ko pa napapanood. for online streaming and stuff like that. Pero nakita ko yung trailer kasi nga nalaman ko na yun yung ipapalabas no. So, ay ipapadala for the Oscars. It tried to show pre-colonial Philippines kung paano dumating si Magellan sa Pilipinas. Pero kasi I think Oscars want to see yung current ano yung nangyayari ngayon sa bansa. Kaya nga, yun naman sa pag-ano, kaya yung mga other countries like Middle East and let's say other European countries are winning this category kasi nga they're seeing a different light. No, hindi lang yung basta history but it's related, socially relevant. Katulad nung Parasite, 'di ba? It broke Hollywood kasi it showed na kasi 'di ba may perception ng mga tao na lahat ng mga Koreans mayayaman, ganyan. Pero we saw a different side na meron din palang tenements sa meron din palang poverty sa Korea. Parang we saw a different side of that country. Kaya na-shock yung mga tao kasi ang ano lang when we hear of Korea, Hallyu agad na iniisip natin, 'di ba? So yun. Dapat feeling ko ganun yung mas hinahanap ng ayan. And then ito pupuntahan natin yung Spotify Wrap natin for 2025. Sinong best mo top artist mo? Oh my God, ang hirap. Hindi ng Spotify Wrap mo. Nasa phone ko, hindi ko matandaan, guys. Ako si Beyonce sa akin. Shocker. Ayan, pero ito, for Baxters, meron kaming 26 top fans. Thank you so much, guys. Ako dun sa 26. Tapos may 27% rise in followers. Ayan. 588% total new audience. Taray. Ayan. 32% listening time. Ang pinaka-top episode natin, Halo-Halo with Utang na Loob. Ano to? Hindi ko nga matandaan yung topic natin dito. Ito yung ito yung misconceptions ba? Parang gano'n, sa Pinas. Ganyan. Nasa top 10 tayo ng videos on Spotify. Philippines, United States, Finland, Canada, UAE. Thank you guys. Kayo ang top 5 countries. Oo. Yung sa UAE daw ang nakikinig pala si Michael. Hi, Michael. Hello. And hello kay M, no, na talagang supporter ko ever since. And yung sa Canada, sinong nakikinig dito? Yung Baka supporter si- ba ni Si Trish, Chares? si Princess, yan yung mga may chance. Si Je. Ay, oo, si Je. Si Baka, ayan. And then also Finland dito kay Mushroom Girl na talaga namang laging nakikinig sa atin. And syempre sa United States, marami tayong friendly dyan like taro. Sheila, like si Pao, na nasa Pinas ngayon. So, enjoy your stay. And, ewan ko, baka meron pa tayong hindi nababanggit or 13. kilala na nasa USA. 13 countries reached overall. Ayan. And then we are top 10 shows for 50 fans, top 5 show for 44 fans, and 26, number 1 for 26 fans. And thank you guys. Thank you guys sa mga support, yung mga paulit-ulit na sumusupport at nagko-comment sa amin. Correct. Yan kina Rogue, kina Paul, ayan yung mga constant naming listeners here sa Philippines. Kay what's her name? Nestine. Nestine. Oo, she's also been listening to us. And then there's more. Si Telly, hello. Si Telly, hello. And then kay Mardo, kay Colleen Mardo Yambao ng Oman. Oman. Oo, yung Yes. family nila. Ayan, in fairness naman, kahit na this year, we tried to shift more to YouTube. Pero hindi pa rin naman napabayaan yung Spotify natin. Meron I pa rin. think they're constant naman sa Spotify. Siguro Oo. pag halimbawang nakanood na sila sa sa YouTube, they go back to Spotify to catch up.
sa mga ibang episodes. Ayan, so ang Spotify daw is a marathon show, meaning fans listen to you for longer than 89% of other shows. Ayan, and then it is also most shared. You received more shares than 95% than other shows and talked about shows. Ibig sabihin, 99% na yung nagko-comment sa mga episodes. Ayan. Thank you so much mga Bex sa inyong suporta. And I hope we can do better for you Yes, next abangan. year. After this, ayan, marami kaming pag-uusapan ni Bex correct. kasi mahaba-haba tong chikahan on how we can make things better for you. True. And really, we are, ako serious ako talaga. Same. Na I don't wanna let go. Oo, na mapaganda tong show kasi ito na lang yung happy place. Correct. Out of the chaos in our lives. And ano talaga, sobrang na-miss ko siya. Every time Ako na may din. nakikita ko sa news, parang nililista ko Ito na pag-usapan. or pag may nakita ako na mga topics ngayon, nililista ko na siya for future episodes. So yan, abangan nyo maybe Feb or March. Mga Oo, ganyan. kasi kailangan lang namin ng time to prep Oo. and to have other people to collab with us to make Yes. this better kasi 2-man show lang ito. Totoo. And meron kaming mga sariling buhay ni Mel. We cannot just really focus on this kasi di pa kami ganong kayaman, mga Bex. Totoo. Pero kung mayaman na kami, give up na yung mga ibang ito na lang talaga gagawin Pero- namin. Why not? happy naman na naitawid naman natin yung first 3 years ng Oo. Bagsters. Pero like, Happy. to grow din, parang we need also to expand Oo, and horizons and Oo, stuff. and to elevate what we have already, what we have established. And since dumami na din yung network ko and yung kay Mel, and he's very talented, so I think dapat makita yan dun sa Baxters. And kung ano man yung network na meron ako, it should also reflect to Baxters. Yes. So hopefully, it will be better True. next year. And we promise that it will be better. And we will come back. Oo, magpapahinga lang kasi Oo. kailangan nga mag-prepare. Yan. And ayan, sa aming pagbabalik, yan, ito na ang annual Baxters. Baxters Awards, much anticipated, pinakakaabangan, pinipilahan. Taray. Patok sa takilya. Totoo. Ayan, mag-award kami ng mga bagay-bagay that we loved and hated for 2025. Yeah. Yan, sa pagbabalik ng Baxters. Baxters. Ano na dyan mga Bex? Betty May ba ang episode na ito? At dahil dyan, please mag-subscribe ka na sa aming channel. And of course, huwag mong kalimutan i-comment or i-hanash ang iyong chika para sa episode na ito para pag-usapan natin. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Baxters na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Baxters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. And we're back! Yes. Ayan, thank you muna sa ating sponsor ng ating Baxters shirt. Thank you, Paul. Oo. Paul, order na kayo. ng Oo, mga order na ano. kayo ng mga kakemehan kung nagugutom kayo pag posties kayo. Ayan, mga ready to eat meals in a jar. Yes. Yan. And of course, meron din kaming bag, tote bag. Nasa laundry pa yung akin. Dinala ko sa Boracay. Oo, pero yung yung, laundry ko sa Boracay, laundry pa din. ayan, so kung gusto nyong maging natin, paano ba? Maging kulto tayo, mag-avail na kayo ng t-shirt at ng bag. Surely, let us know. Oo. Ayan. So, ito na nga, mag-award na tayo. Actually, parang, this is the third, ba? Oo, third year na nating may Baxters Award. Yan. So, mag-award tayo. Meron tayong mga categories dito na, kumbaga, sila yung mga nagpaingay at pinag-usapan this year. Okay. Pisahan natin sa Music Icon of the Year. Sino ang Music Icon of the Year? Ako for me talaga, for the year, Taylor Swift. Talaga nag-ingay si ate because of Eras Tour and then the back-to-back release of album from Tortured Poets Department and then yung Life of a Showgirl. So talagang tinodo na ni ate kasi feeling ko last niya na to eh. Feeling ko papahinga na si bakla kasi nga ikakasal na tapos magpapamilya. Kaya tinodo talaga ni ate yun. Ang mga sabi-sabi baka June daw sila ikasal. Pero, alam niyo naman si ate, bigla-bigla na mahilig manggulat. Oo, So, actually favorite nga niya mag-surprise. for all you know, nakasal na siya the past few days na hindi natin alam. Oo, tapos Diba? for all we know, baka jaundice na siya, di ba? Sure. Ayan. So ako naman ang music icon of the year ko ay si Doechii. Doechii has been in the industry for years na din.
yung anxiety niya na nag-sobrang viral this year was actually from 2020 pa. Oo nga pala. Oo. Na na-record niya ng pandemic. No? Pero, ayan. For me kasi talaga, after nung, nag-guest kasi siya episode 1 ng Drag Race season 17. Tapos after nun, talaga, she's been nag-perform sa Grammys, nag-music festival siya everywhere. And I think it's very smart na hindi siya nag-release ng new songs this year. Parang hinayaan niya yung mga old hits niya or yung mga potential hits niya na umingay this year. No? So like katulad ng What It Is, katulad ng Alter Ego, mga ganyan. So for me, Doechii is like, I really love her. Close second ko siguro sa Illyria dahil she also, ano na din siya, she's also been in this industry pero ngayong year din lang siya talaga ng break. Another honorarium, pero Five hash. honorary mention ko siguro for this music icon, syempre si Dua. Kasi she's been touring this year. Ay, oh my God, wala akong mic. Okay, ulit-ulit mga Beck, sorry, wala akong mic. What I'm saying is that honorary mention is Dua Lipa for the music icon. She's just been touring around. Ay, nagtatampo ko kay Sis. Okay. After niya mag-Philippines, ang ganda bigla ng set ng ng Radical Optimism tour. Pero sobrang sobrang walang pahinga si ate. Parang more party si Bakla, tapos na-engage pa siya. And then at the same time, she have opened her own Pilates studio, and then she have her own skincare brand while touring. So she's crazy. She's really a music icon kasi if you will notice her rankings in Spotify, it's been progressing. And ayun, marami siyang in-invite din sa mga icon. Ang tawag nito, to celebrate them. Yun na lang siguro. Siguro, another honorarium. Oh. That's okay. Deserve. Oo, sorry, I forgot. Oo, Yeah. deserve ng Cats. Actually, ang dami nilang mga songs ngayon na kaboom. Oo, na talagang nag-trend. So, I'm really happy. Noong una, hindi ko talaga ma-appreciate si Sophie. Kasi medyo mataray si Bakla yung sa Cat's Eye Academy, na series na pinanood. Paano number 1 si Sis? Number 1 si Sis. Kaya competitive si Bakla Kaya I'm so proud of her kasi she's really representing Philippines well. And she's very talented to deserve it. So I'm just waiting for them to release a song na an R&B ballad of some sorts. Kasi ang ganda ng boses nila, lalo na si Lara. True. Gusto ko sila ng kanta na maririnig mo silang kumakanta talaga. I mean, maganda naman ng Gabriela, maganda naman ng Marley, pero I want them to have a song. Correct. Ayan, next na tayo. Album of the Year. Ako, ang Album ba? Dapat song. Ay, Song of the Year pala. Sorry. Nakuha pa rin pala. Song of the Year for me, Abracadabra. Of course. Yeah, Lady Gaga. Lady Gaga. Ako ang song of the year ko is Man That I Need by Olivia D. I think it's been playing all around and it's so easy. It's so easy to listen. Yun. Yeah. Gabriela din. I love Gabriela. Ako din. Mas gusto ko yung Gabriela na slow version. Oh, yung mga nagdididiba sila. Yun. Sisig na naman. Ayan, okay. Album of the Year. Wait, meron akong honorary agad Ay, sa Song of the Year. go. Yung Levi's Jeans at saka Two Most Wanted ni B. Sobrang bet na bet ko talaga. Wait, I think it's the best collab song for the year. Oo, sa akin. Pati shaking. Charing. Dahil okay lang. Naiirita ako dun kasi sa sound na apatera. Parang, ano ba? Kate? Ganon. Ayan. Okay, go album of the year. Ako, Flames, Lady. Sobrang gusto ko yung album ng Flames kasi ito yung hinahanap ko from Cat's Eye. Nakuha ko sa Bini yung kasi di ba kilala sila? Napapakinggan. Kilala sila sa super bubblegum pop na like Patopiko, Salamin, mga very upbeat, cutesy songs na magaganda naman din. Pero ito yung R&B na Tagalog na parang it's giving Nina 2000s, it's giving MYMP. Alam mo yung mga kapanahunan natin na ako acoustic pero hindi siya full acoustic, it also sounds 2025. So yun, sobrang gusto. Ang favorite ko, Katabi, tapos Bikini. Top 2. Yeah. How about you? What's the album of the year for you? Ang album of the year ko, Life of a Showgirl. Oo. Kasi ano ba? I know marami nagsasabi na katunog siya ng mga ibang kanta. Pero I think it's normal. May mga din naman. I mean,
it's part na meron ka makukuhang 1 to 2 notes and then mababalyo mo siya with other different, Yeah. I think that's normal. That's how you make album. It doesn't mean na kinopy mo siya. And yun talaga eh. Tsaka trend talaga si ate. Siguro ang favorite ko dun sa niya, sa list niya is yung wish list. Oo. Gusto ko yung slow version yung, I just want you. Ganon. 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 And tsaka ito yung ata yung album niya na parang in love talaga siya. Dama mo yung ano. Oo. In love si ate. Diniscribe ba naman kahoy daw na yun? Redwood tree, mami. Okay, go. MOA. Ayan, Celebrity of the Year. Who's your Celebrity of the Year? I think my celebrity of the year is Sexy. I love it. Oo. Kasi hindi naman sa sobrang ako, pero I am just fond of them. Since nung bagets ako, lalo na ng college Same naman. days natin. And I'm really, really happy with their comeback kasi it was a success. At magla-round 3 na nga after ng 2 rounds. And it's... Ano yung mga round 3 after 2 rounds? I love it. O, diba? So, nakakatuwa. Tsaka na-inspire nila ako. Because they are saying na nobody wants to support them. So, what they did is they support themselves to push this concert. Correct. And it's really inspiring kasi it only means na if nobody likes it, if no one is supporting you, and if you believe in it, you just have to go for it. Yeah. That's why sila ang aking celebrity of the year. I love them also kasi like, di ba laging ginagamit yung term na mga pinalaki ng sexo. Tayo yun eh. Generation natin. Kaya talaga naman nakatutok din talaga ako nun everyday sa Itbulaga waiting for them. Sinayaw ko yung mga asa batang baklang dancer. Sinayaw ko lahat yun ng sayo nga. And sabi nga, di ba, ng isang great philosopher, sumayang-sumunod sa sex bomb. Ibomba mo. Ang talagang literal yung laban. Na walang babawi, lalaban ka lang. Kaya, they are very inspirational. This year was really a pasabog. This is a celebrity that we didn't expect that will really shine. Kaya I'm so happy for the sex bomb girls. Ako naman ang Celebrity of the Year ko, Bini. I have to give it to them na nag-world tour sila. Dalawang beses sila nag-Philippine Arena this year. Nabash sila ng bonggang-bongga. Pero they still came out strong. Parang di sila nagpatingan dyan. This year din, in-announce yung Coachella nila for next year. Parang buong taon silang pinag-uusapan. So, I have to give it to them. So, for me, Bini is the Celebrity of the Year. And yung endorsement, so talagang kahit saan ka tumingin, makikita mo yung Bini. Print ads, commercials, ganyan. So, you deserve. Love it. Kaya, move naman tayo mga bet sa movie of the year. So, for me, the best movie is F1. Brad Pitt pa rin. Oh my God. Diyos ko, bata pa lang ako, pantasya ko na to. Charot. Yung pala Sinimulan sa yun. Interview with a Vampire. Hindi, sinimulan natin sa Tron. Kasi nga may pa-analysis yung teacher. Yung mythology, I die. Doon ko talaga nag-umpisa yun. Pero Pitang sandals and all. oo, regardless of being fresh ni Brad Pitt. Talaga namang overall, sobrang ganda ng F1 movie. Kahit hindi ka F1 racer, if you're not an F1 fan, if you're not into cars, you will like it. Kasi the storyline is good and the music was also led by Hans Zimmer, and Hans Zimmer is one of the best. And when you make music of that and then plus the visuals, girl, talagang dying. Alam mo yun, talagang girl, ang perfect. I cannot say anything bad or anything na pwede pa nilang ayusin kasi ang perfect na. Whoever is the maker of the Maverick Top Gun, yun din yung maker nitong movie na to. So, they really make a camera specifically to capture yung action while you are racing. Yeah. So, na-appreciate ko talaga yun. Sobrang, and even yung mga shots nila from the race, it's really from the race. And it was Lewis Hamilton, who's an F1 racer, who is also the producer of this movie. Kaya syempre, meron sila talagang lead pass for these races. And, well, di talaga tinipid. Ang daming budget. Kung saan bansa sila bumura dahil. And another fun fact is every time na merong F1 race, yung F1 race talaga, they're only allotted like 45 minutes to shoot. So it was really challenging. Kasi syempre, bago ka sumabak doon, dapat na-practice nyo na to, na-set nyo na yung mga, sobrang amazed ako. So this is really one of the best that I have seen so far, na so refreshing, kasi nga, ang daming tsakang movies na lumabas recently. Yeah.
Ako naman ang movie of the year ko, Sunshine. Ibigay ko sa Sunshine na ngayon. Kasi, sobrang importanteng topic yung tinakil niya. It talks about pro-choice, pro-life, pro-whatever, kung ano ka man. Parang, if either pro-life ka or pro-choice ka, it's important to watch the movie. Kasi it will give you a better insight of what really. Kasi ang daling magsabi di ba, na pro-life ako, pro-choice ako, pero wala ka naman talagang data. Hindi mo naman alam yung lived experiences ng mga batang nakaka-experience ng mga ganong klaseng bagay. It's really easy to say when you're not in the position. Yes. You know, it's really easy to say. But if you are in that position, and that you lived up yung kahirapan, Yeah. and then you will realize na you will bear a child, and you will carry the child, and you will raise the child. Girl, that's a different story. At saka kasi direct to net really interview young girls na naka-experience both na nagpa-abort, both na tinuloy yung pagbubuntis. So parang backed by research talaga yung material. So yung material niya, hindi lang basta galing sa isip niya na, ito ang gusto kong mangyari. Parang marami siyang factors na kinonsider na, ito yung mga napagdaanan nila, ito yung mga ilalagay ko doon para maging makatotohanan yung pelikula. And also, hindi lang siya about pro-life, pro-choice. Pinakita din doon yung current state ng bansa natin, yung healthcare system natin, yung parang pabelya ba yun yung Oo, pabelya. yung paanakan na sa isang lamesa ay sa isang kama, tatlo yung bagong panganak na naghahati-hati. So, ayun. Tapos nandun si Raph, nandun si Lian. Tapos it's nice to see old friends in, working in the field na they show. So, ayun. For me, Sunshine is the movie of the year. Bongga. Okay, what's Next, TV series of the year. Oh my God, no question. That's gonna be When Life Give You Tangerines. So, sa mga hindi pa nakakapanood, mga panoorin nyo. So, kung maghahanap kayo ng utoks, dapat one chick, no? One chick ang atake. Kasi nga, yun talaga yung epitome ng pagkalalaki. And that's how you take care of your family and your relationship. One chick talaga, sinete talaga yung standards. Sinong siraulo ang maglalangoy ng dagat? Para balikan yung yung betchay mong So, and then, well, regardless of that, this year, on a serious note, it's really good, really, really, really good series. Well thought, hindi ka tinipid sa cinematography, storytelling-wise, very good. Yung dialogue, yung batuhan, ang ganda. Actors, yung casting, ang galing din. And it really gives you a lesson na sea countries, like Southeast Asian countries are like that. This is how meat ties with our family. Sobrang tayo, sobrang Pamilya. Oo, sobrang familial, and then paano ba? Paano explain? Very tayo you always think of your family first. So, yun yung na-learn ko doon sa, tsaka iba talaga, when you're a parent, you will really do everything for your child to get what they want. So, yun yung maganda dun sa series na yun. Ang dami kong learnings, gano'n. Angeline Inida. Tsaka puro iyak puro iyak dahil. Ako matagal ako hindi na nanonood ng K-drama because nakakabaan ako sa kanya. So, I will try to watch it. Ako naman na for me, this is of the year for adolescents. It's on Netflix. Sobrang ganda din niya. I think important tong panoorin ng mga boys in high school. Kasi it talks about yung roots of toxic masculinity, of the patriarchy. Tapos added din, as someone na we like films, we like filming, alam mo yun, parang yung elements. Each episode was shot in one take. So isang diretso na hindi simpleng shots. Like in one episode, buong school yung ginamit nila in one shot, in one take. Yung last episode, I think, may involved na sasakyan, kumuha sila ng grocery, tapos bumuwi. Tapos in one shot. So, sobrang ganda. For me, that's a TV show for me. And yung bata doon, si Owen Cooper, nanalo na siya sa Emmys ng Best Supporting Actor. Love it. Super listen. Okay, next natin is Flop of the Year. 1, 2, 3. Nicki Minaj. Dahil sobrang flop talaga ni girl kasi naglabas siya ng album, and then what happened? Wala, yun lang. Naglabas siya ng album, and then ang dami niyang binash ng mga tao online. Ang hilig-hilig niya mag-tweet, ang dami niya sinasabing masasama. And then kahit yung anak ni Cardi B, tinitira niya. You know, that's really below the belt. Yeah. You know you're fucked when you are trying to
beef with kids. Oo, na parang hindi na yun hindi na yun Yeah, you're maganda. that's so below. Yeah. Okay, next is Influencer of the year. Influencer of the year ko is Vice Ganda. She's been really active and she's been really active Speaking up. speaking up about about the social issues that we have, and then she's really using her platform to voice it. So ako, very inspiring yun, and nakakatuwa na she's really standing up. Yeah. And she's really using her platform well. Kasi yung Yes. iba may platform pero walang sinasabi. Yeah. They're not really taking sides. At saka hindi lang sa sa showtime niya nagvo-voice out. Pag may mga rally, nandun siya ng million, trillion peso march, diba? So Tsaka talagang, gusto ko yung sinabi niya na kung talagang gusto mong malinis yung pangalan mo, BBM, pakulong mo silang lahat, diba? Yeah. Pero ewan ko. I really, siguro kung may makapagbabago man ng isip ko, hindi ko alam kung sino, pero nag-give up na talaga ako sa sila masasabi ko. Ako naman for Influencer of the Year, I'm giving it to Miss Tuesday Vargas. Na, ano siya sa celebrity, pero I really admire how she handles her social media. Like, hindi siya makryptic tweet. I mean, yung like parang she really expresses how she feels, how she advocates for mental health. Alam mo, parang sobrang, she also speaks out on social issues. Tulad nung parang there was a certain period of time na inaaraw-araw niya na wala pa rin nakukulong sa TikTok, parang ganyan. So, parang sobrang aware din niya with the stuff that's happening. Na even if, alam mo yun, kasi minsan di ba when you are struggling mentally or minsan you tend to shut off and then makan sa mga problema ng bansa, pero she still like alam mo yun, gets involved with alam mo yun, para lang ma-influence yung mga nagpa-follow sa kanya, which I think is how social media should be. Ayan, next of the year, sino ang baklang nagpasabog for you this year? Okay, ako Taylor Swift because ang pinag-ugutan ko nito mga Bexes, pinanood ko kasi recently yung 6-part documentary niya na End of an Era. And then that's where I realized na she's really a pro-LGBTQ. Yeah. And because yung staff niya and yung mga dancers niya, she ensured na it's going to be inclusive, all shapes and sizes, all genders. Yeah. So yun yung na-appreciate ko sa kanya. So very Bex yun. And they did 129 shows in 25 countries or 21 countries if I'm not mistaken. Pwede nyo kayo correct mga Bex sa comment section na lang. Pero that's the count. So, imagine, dinala mo sa tour mo yung ganon. So, ibig sabihin, she's really proud of the community. Hindi niya kinakahiya. So, yun yung na-admire ko naman sa kanya. So she's giving these queer people the chance and the jobs. Oo. Tsaka ang nakakatuwa nun is, hindi naman lahat ng celebrity, lahat ng dancer nila nakikilala. Pero pag si TS, lumabas siya, kilala nila yung dancers niya. Kumbaga, binigyan niya talaga ng moment to shine lahat sila. Ako naman, ang Bex of the Year ko, talaga namang bakla na umuga ng 2025 ko. Walang iba kundi si over naman sa Sophie Prime. I mean, like, talaga namang wow. Super, talaga this year, isa sa mga naging happy pill ko na every time na, parang you feel down, hahanap ako lang dark type sa yung mga, isa kasi hindi ko naabutan yung live, may mga nag-upload nung live niya na hati-hati na yung mga story, mga story in the category of Lady Doge. Ayan, I love it, talagang napapahappy niya ako, and talaga namang sabog na sabog din ang Notify satellite na TikTok satellite ni Ash, so love it. So siya ang aking Bex of the Year. Okay, winner. Ayan, and that wraps up our Bexters Award. Meron pa, Ano pa? Best Dexter's episode. So Ayun favorite nga, natin. sorry, nalimutan ko. Lola. Okay, sorry. Pinaka-favorite ko na episode namin is yung Pride. Pride episode, Love Laban sa UP, no? Dear Bex 30, episode Yan. 30. Dear Bex, episode 30. Yan, gustong-gusto ko tong episode na to because this is the first time that we really went out and did interaction with people. Nag-interview talaga kami randomly na hindi na naman talaga namin ginagawa. So, very happy ako doon, and I'm so happy when someone said na in-interview ko, di ba kayo yung sa TikTok? Eh, hindi naman kami nag-ads. We're very organic. So, I'm happy, no, na at least kahit isang tao lang siya
natandaan niya yung Baxters. So, ayun, na-appreciate ko yun. Kasi sabi ko ba sa'yo na nag-message sa akin si Sophie? No. Nakita niya isa sa mga video, sabi niya, ano ba, bakit hindi nyo kayo interview? Eh si RM kasi ma'am, inaataka na niya. So, hindi na namin nahabol. Pero nakita natin siya. Correct. Right. Ako naman, ang favorite yung episode natin was our 2025 election coverage. Yung blow by blow update. Oo. Charet! Ano yan? Baxter's episode 61, halalan o hangalan, ano talaga? Ayun yung title. I love it kasi talaga namang, tayo doon, baskong na baskong yung attack. I love Correct, it. I love it. Ayun, so yun ang amin. That's Baxter's Awards. Oo, pero another honorary mention would be the Bahamas episode. Ay, true. Because it reached 1K views on YouTube, and that we never expect that it will happen. That's one of the highest episode that we have. Most highest viewed episode sa YouTube. So, thank you very much na lahat ng I nakanood. think yun yung episode na pinakauna natin pinag-usapan ng flood control. Is that the one? Yeah, Bahamas. Kaya siya nag-trend. Okay, yeah. Yeah. So yun, that's it for today. Ayan, thank you mga Bex, and that wraps up the Baxters Award, and of course that wraps up the catch-up sesh natin mga Bex, the major catch-up sesh ng Baxters for 2025. So maraming salamat sa patuloy niyong suporta sa amin, and I hope na ganun din yung support niyo by next year. True. Pero bago yan, syempre hindi matatapos ang episode na to na wala kayong nalilur. Ito ang word of the Best. Bigla Bex. ko lang naisip dahil na-experience ko siya ngayon. Ang word of the Bex ay genetica. And what is genetica? Ginit mga V. Oo. Ewan ko, linit kasi meron kailaw kami, baka kaya naiinitan kami. Ayun, so yun lang. So yun, katulad ng sinabi ni Dex, thank you so much for supporting and everything. And sana support niyo pa rin kami once we come back. Give us a month or two to prepare and to shoot and to edit. Ayan. Pero we promise na once we go back na, tuloy-tuloy na ito at better quality, better show, better everything. Better me, better Mel. Ganun ang atake. So, ayun. Thank you ha. Thank you for your support. And do not forget to follow us on Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, and Apple Podcasts. We are there. And TikTok as well. We are there. So, follow nyo lang kami. Yes, Baxter's Podcast, BKXCRZ Podcast. Follow po 6-0, Jonah with 4 A's and between _ jobs. Ayan, thank you so much. Thank you, everybody. Always Bye. be kind. Bye. Have a happy 2026. Happy New Year. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. The stuff that we stuff Look at this stuff. up in the sea. Carrie, try na agad. Diba? Okay, ano na, Pex? One, Ako ba? 2, 3, go. Ay, sige.